Yan guys, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Pakinggan na natin bigyan natin ng reaksyon yung interview ni Madam Amy Marcos. So yan, tingnan nyo naman, parang naiiyak na ata siya dito. So gusto niya kasing i-redeem yung pangalan nila ng mga Marcos, pero nakaka 3 years na, imbis na gumanda yung pangalan, mukhang mas lalong bumaho at so yun, pakinggan na natin. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano kung sino-sino lumalapit. Totoo yan na yung Malacanang, mahirap pagkatiwalaan yung mga nakapaligid sa'yo kasi nga, pwede kang makontrol. Kaya kapag mahina yung namumuno, madali siyang makontrol ng mga nasa paligid niya, yung mga advisor, yung mga nagsasabi sa kanya kung anong gagawin. Then may mga hindi nagsasabi sa kanya ng totoo. Kaya yung pag nagpapa-interview tuloy si presidente, parang iba sa sinasabi doon ng mga tao niya, 'di ba? Tulad na lang nung sa kay Torre na wala raw silang dalang baril sa loob ng kay OJC, pero nung in-interview sila Torre, sinabi na mayroon namang dalang baril. So yun, parang walang alam yung presidente sa nangyayari sa baba. Kanya-kanyang agenda. Ngayon, ang nangyayari talagang nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa, ganito, hindi ba siya nakikinig sa inyo? Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Parang imposible naman yun, walang sariling private na contact number, di ba? Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Last na po, ma'am, may endorsement din sa inyo si Senator Robin. Ibig po ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP laban or independent pa rin? Independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, nagpapasalamat ako. Tuwan-tuwa nga ako kay Senator Robin. Kasi ang bilis niya eh. Sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, talagang nag-shooting na rin kagad. At madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin, bonggang-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakakapagtaka. Nag-iyakan kami dun sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin pero pareho kaming naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Okay. Naiiyak kasi parang huli na yung pag-endorso, ilang months na lang, di ba? Magbabotohan na. Doon ata naiiyak. Salamat po, ma'am. Maraming salamat niyan. Ma'am Cecil Suerte Filipe po sa Star. Ay, meron ba akong ano? Ma'am, speaking of Senator Robin po, sabi niya parang, di ba nung hearing niyo, sabi niya, hindi ko kayo pinako-contempt, walang utos ni PRRD na i-contempt kayo. Do you, parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed to be that way? Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung meron silang contact doon sa Hague. Hindi naman ako napunta. Ako wala naman akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng ating Senate President. Yun na nga, medyo nakapagtataka na rin na bakit parang hindi sinasang-ayunan nung Senate President natin ngayon yung contempt. Legit naman, kumbaga, harap-harapan niya nagsinungaling kung napanood niyo yung hearing. Parang may something na dun sa Senate President. Dati nga parang pumapanig siya kung ano yung sentimiento ng mga tao. Pero ngayon parang may pinapanigan na siya.
Kaya nabigla naman kami, never heard naman yung may syokos-syokos. Wala sa buong rules ng Senado yung syokos na yan. Opo. Then sabi din ni SP pala, SP Escudero, na parang nag-hope siya na magiging parang instrument ng unity yung inyong hearing. But it turned out, pati yung Senate parang na-divide. Your take on that, ma'am? Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan at inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, mabuksan ang mga pangyayari at ang buong sambayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng bawat isang Pilipino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Ma'am, when PBBM won in 2020, sabi natin, i-redeem yung name ng Marcoses because yung iba, di ba, ang tingin dictator, i-redeem. So far, ma'am, ano yung assessment mo po? Nare-redeem ba yung names ng Marcos with the way the president is handling the affair or his people is handling the affair of the government? Ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Dahil yun sa mga Duterte, nagbigay sa kanila ng isang pagkakataon na makaupo ulit sa pwesto. Pero yun nga, parang sinayang ng kapatid niya. Ito nga si Amy, kahit pa paano, parang nakakapag-isip-isip na maisalba niya yung pamilya niya sa 2028. Kaya dun siya pumapanig siya sa alam niya kung ano yung tama. Hindi siya basta-basta yung magpapaka-hipokrito na kakampihan niya pa rin yung kapatid niya kahit sobrang mali na. At least nagsasalita na siya ngayon, which is nasa sa inyo yun guys kung gusto nyong iboto to si Amy Marcos. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga 3 taon na nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama. Sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin yan. Sana hindi pa huli, may 3 taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga sino-sino dyan na nag-a-advise at siya ang magsabi dahil yan ang turo ng aking ama. Dapat kasi pinapangalanan niya na yung mga kung sino man yung tingin niya nag-a-advise, nagbibigyan na siya yung pangalan kung talagang matapang siya. Ma'am, 2 na last na. Yung si Congressman Villar po, di ba NP din? Merong picture kahapon na nag-viral na kasama niya si BP. Would you know kung nasa alyansa pa rin siya? Or hindi ka aware? Wala, nabasa ko lang sa dyaryo na nasa alyansa pa rin. Okay. And last na ma'am, where your mom stands dito? Yung mga alyansa, parang unti-unti na nagsisiyalisan eh. Kung makita nyo yung kay Pacquiao, dun sa lugar niya sa Jensan, yung picture niya kasama niya puro mga taga PDP laban, puro mga tao ni Duterte. Parang nakakaloko na parang sinasabihan niya yung mga kababayan niya na iboto nyo yung hindi niya ka-alyansa. Naloko na. Ito sa inyong parang hindi okay na relationship ni PBBM. Alam ba niya? Parang or hindi na natin siya kinukulit about dito? Well, hindi ko na siya kinukulit, malungkot siya, pero ang nanay ko, politiko talaga, sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Paano para ako na PTSD dito sa nangyari kay Presidente Duterte, sa impeachment, sa sunod-sunod na dagok ng mga budget na palpak. Talagang nasantabi ko na yung politika, nakatutok na ako dito sa mga problema na hindi nakakatulong sa ordinaryong mamayan. Ma'am, pardon, ano yung PPSD?
PTSD, post-traumatic stress disorder. Para ako Okay. na-trauma ng sunod-sunod. Ano mo yun, yung sakit ng mga sundalo matapos ang gera. Parang pinupukpok ako sa ulo kasi iba't ibang walang kwentang pangyayari. Sunod-sunod ang nangyayari Pinupukpok na siya ng sorbet. sa ating bansa. May kidnapping, may gulo ng pogo. Ano ba naman yan? Parang ano bang sitwasyon to? Tapos sa bandang huli, eto nga, Paano kaya kung mataas pa rin si Amy dun sa sorbet? Gagawin niya pa rin kaya yung hearing, 'di ba? Hindi natin alam eh. Hindi natin talaga mabasa yung ugali nila kasi 'di ba? Isang beses niya na niyang pinabayaan yung mga Duterte nung nalulugmok na, 'di ba? Si Sara sa impeachment na parang hindi siya nagsasalita. Kaya nga iniisip ko kung sakaling mataas yung sorbet, mataas siguro nasa top 5 siya, nagsasalita kaya siya. na tangay pa yung dating Pangulo na matanda na at may sakit. Sobra na eh. Hindi ko na kinaya. Para akong PTSD, kaya ako nagbibiro. Nung nakita ko kasi na tinangay si Presidente Duterte, wala akong ibang naaalala kundi yung aking ama at yung buong pamilya namin na tinangay din papuntang Hawaii. At masyadong trauma na siya. Parang sobra-sobra na. And last, ma'am, it pains you Yung na nanay ko, mas matapang yun siguro. Sabi niya, tigilan yan at ibalik yung kampanya. Tutukan mo yan. Ayun, Would you know kung nagagalit siya. kinagagalitan ni former First Lady yung si BBBM? Ay, hindi ko alam. Pero yung nanay ko, sinasabihan lang ako, ay, mangampanya ka na, tigilan na yan. Opo. And last na, it pains you na hindi kayo okay na magkapatid? Oo naman. Hindi naman masaya yung ganon na may humahadlang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sana maiwas to sa lalang madaling panahon. Pero ang isisigaw ko pa rin, itim. Talagang ipaglaban ng tama, itama ang mali. Thank you, ma'am. And ma'am, ano yung Naisingit masasabi mo? pa, Parang no? sinasabi nila, bakit pinili mo yung kaibigan over sa kamag-anak? Ang kultura ng mga Pilipino po, di ba, sa pamilya-pamilya. How would you explain that to the people? Thank you, yun na po. Oo, wala naman akong paliwanag, kundi hindi ko talaga mataim ang pang-aapi, panghihigante. Hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, hindi talaga tama yon. Kaibigan man, kamag-anak man, talagang hindi ko yan kukonsintihin. Ma'am, si RG Puto, Yes. related dyan yung tanong ko actually, how would you address naman yung mga posibleng ma-turn off na, ay ano ba yan, kapatid niya yung nakaupo, bakit niya kinikriticize, ba't di na lang niya tulungan? How would you address yung mga ganong sentimiento? Yes, maraming sentimiento ganyan. Higit sa lahat sa mga Ilocano, sabi ko, intindihin na lamang ninyo ako, ang Apo Lakay natin, ang aking ama, hindi ganyan, hindi mapaghigante, hindi nang aapi ang nanduduro. Kaya hindi ko talaga matanggap na yung mga advisor sa palasyo, Advisor pa din talaga yung binabanggit niya. Ayaw niya pa ipunto na si Marcos, di ba? Yung kapatid niya mismo talaga yung possible yung ibang desisyon galing talaga sa kapatid niya. Lagi niya sinasabi yung mga advisor ni Marcos para lagi niya pa rin sinasalba yung kapatid niya. Which is maintindihan naman natin kung bakit. Syempre, kapatid niya pa din yun. ganyan ang ginagawa. At pati yung kapatid ko ay nadadali. Kung tutuusin, ang aking ama, ang sabi sa akin, alalayan mo yung kapatid mo. Buong buhay niya, buong buhay ko, yan ang paulit-ulit. Alalayan mo, bantayan mo yan. Hindi ko na magawa Hindi ko na magawa dahil hindi na ako pinapayagan lumapit, hinaharang na kami, at kung ano-anong sinasabi tungkol sa amin. Ma'am, going back to VP Sara, Sino kaya yung mga yun? kayo na rin mismo nagsabi na there were episodes na parang hindi kayo okay. Paano humantong uli sa pagiging okay kayo after those series of challenges? And sabi nyo nga kanina, parang may ginamit kang salita, yung parang pahamak. Paano kayo nakarating uli dito Oo. sa puntong ito na in-endorse ka niya?
nagkakainisan lang, 'di ba? Yung term ng hukayin, alala ninyo 'yon? Nagalit yung mga Ilocano doon. Nagalit din sa akin bakit hindi ako nag-react violently. Kaya sabi ko sa kanya, ano ka ba? Ba't mo sinasabi ang ganyan? Yun lang naman. Pero sa kabila nun, parang sinisisi ko rin ang sarili. Tinanong pa kung ba't niya sinasabi, kita niyo naman yung ginawa nila ng mga partido ni BBM, kung anong ginagawa nila na puro Duterte na lang yung pinag-uusapan kada araw. Tapos matatanong niya pa si Sara na ba't mo nasasabi yung mga yun. Sarili ko. Kasi parang After what happened? ang taas-taas, ang tayog ng pangarap. Hindi, parang nagkakainisan lang, 'di ba? Yung term ng hukayin, alala ninyo 'yon? Nagalit yung mga Ilocano doon. Nagalit din sa akin bakit hindi ako nag-react violently. Kaya sabi ko sa kanya, ano ka ba? Ba't mo sinasabi ang ganyan? Yun lang naman. Pero sa kabila nun, parang sinisisi ko rin ang sarili ko kasi parang dinamay ko siya sa gulo, nananahimik na siya, nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinaladkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalain kailanman nahahantong sa ganito. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga. So ma'am, you regret in a way engineering UNITEAM after what happened? Ang taas-taas, ang tayog ng pangarap namin na magkakaisa ang bansa, na wala ng politika na isasantabi ang bardagulan, ang lumang politika na napaka-toxic. Wala na yun. Yun ang iniisip namin, North and South, solid na solid. Wala na tayong gagawin, kundi magtatrabaho para sa mga In short, nabudol. Maraming nabudol. magsasaka, ibabagsak natin ang presyo ng bilihin, lahat ng PWD, matatanda, solo parent, tutulungan. Ang dami-dami namin pangarap, mag-uunlad ng Pilipinas. Nako, wala pala nangyari, kundi, ayan, bumalik nga sa bulok na politikang away ng away. Ma'am, last two questions from my end. First, anong message ninyo kay President Marcos? Siguro, ang sasabihin ko na lamang, Holy Week, magmuni-muni tayong lahat, ipagdasal natin na maiwas to ang pagkakamali. May pagkakamali rin naman ako at hindi ako kung minsan nakikipag-usap ng maayos, pero sana mag-usip-isip lang tayong lahat at balikan yung mga turo ng aking ama. So, yun na nga, 'di ba? Si Amy na may sabi na nasa 3 taon na yung si BBM na parang wala nangyari, balik sa politika na puro away-away. So, yun. Kaya yung trust rating ni Marcos, kung makikita nyo dyan sa taas, tingnan mo naman, 25%, mas mababa pa yan kay Gloria nung 3 taon na talo si Gloria. And grabe naman yung tinaas talaga ni Sara dito. Parang hirap nang abutin. Kaya naalarma na yan sila Senator Amy Marcos. Pero at least kahit kahit parang inakalaban ni Amy yung kapatid niya, at least nagsasalita siya. Kaya goods na rin na may katulad niya. Kasi kung wala, parang wala na namang ibang pwedeng mag-hearing, di ba? So, and guys, thank you pala sa panonood. And nakikita nyo yung mga nasa gilid na Duterte. So, yan yung mga iboboto natin. Tandaan nyo na lang yung mga numero nila sa balota. Then, yun lang. Please, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para tuloy-tuloy lang yung video natin and makapag-react pa tayo sa ibang mga balita na nangyayari ngayon sa politika sa Pilipinas. So, thank you.